Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating awitan. Tunay nga po na ang Diyos po ang ating itinataas, sinisigaw sa ating kagalakan sapagkat buhay po ang Diyos. Hindi ho siya nagbabago, siya po yung makapangyarihan. Alam niya ho ang bawat situation ho natin. Siya po ang may control sa bawat buhay ho natin o ano man nangyayari sa atin. Alam niya ho ang bawat isa sa atin. Minsan may mga pinagdadaanan man tayong medyo mabigat, minsan o kahit yung ating batas minsan ay pinagkakait yung justice for us, pero ang Diyos po ay buhay, nakatunghay po sa atin. Sabi nga 'di ba yung batas ay nakapiring, pero kailanman hindi ho nakapiring ang Diyos. Siya po ay nakatunghay sa kanyang mga anak at alam niya ipagtatanggol niya ang kanyang mga anak doon sa tamang panahon na gusto na loobin ng Panginoon. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin sa ating buhay ngayon, situation, ipagkatiwala ho natin sa ating Panginoon. Yan. Kumusta na po kayo? Medyo dati matagal lang tagal, pero ngayon super tagal na hindi ho tayo nagkakaroon ng fellowship na physical. Salamat sa Panginoon. Bagamat ganun pa man, ay salamat sa inyong mga suporta sa ating mga gawain. Salamat sa inyong mga time na nilalaan para sa pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Katulad ho nito, tayo po ay magpatuloy po sa ating bulay-bulay ng salita ng Diyos o sa ating devotion sa hapong ito. At ang ating pong pag-aaralan o ating paksa ho sa hapong ito ay The Wedding Banquet. Yan. Ito po yung parable sa kasalan. Makikita ho natin yan sa Mateo chapter 22 verse 1 up to 14. Ayan, kung andyan po kayo sa inyong mga Bible, sundan niyo po ako. Ang gamit ko pong version ay Magandang Balita, Biblia. Okay? At kung ano man yung version nyo na comfortably kayo, pwede nyo pong samahan po ako. Diyan po sa chapter 22, verses 1 up to 14 ng Mateo, sabi po dyan, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga alingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain, napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya at handa na ang lahat, hali kayo. Yan. Sa verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos niya, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Sa verse 9, pumunta kayo sa mga lansangan, matao at inyong anyayahan anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Sa verse 10, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang matagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ang panahuin ang bulwagang pangkasalan. Verse 11, pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakabihis pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito po ay isang parable po muli ng ating Panginoon na pumapatungkol po sa kanyang kaharian. Kaya salamat po, samahan niyo po ako. Ito po ay tungkol sa kasalan. Ano po ba yung naaalala ho natin pag meron kasalan? Ano ba yung mga magagandang moment natin na naaalala natin pag meron ikakasal o may kasalan? Siyempre, unang-una dyan is yung pagkain. Hindi ho talaga mawawala yon sa eksena o sa isang kasalan na nare-remember ho natin
mamark po yung pagkain sa atin, di ba? Masarap ang pagkain. Magkwento ko lang po saglit, ano. Yung sa amin kasi sa province, iba yung klase ng kasalan. Paggabi may tinatawag na Vesperas o Desperas sa amin. Meron sayawan sa mga kadalagahan at kalalakihan. Doon ay kumikita na ho yung ikakasal sa pamamagitan ng sayaw. At pagdating ng kinabukasan, yung ceremony sa church, sa mga simbahan na po. At naalala ko ho doon na sila po ay nagluluto, ang dami pong mga kawa na niluluto. Iba-ibang klaseng putahe. Tapos ang pinggan ho namin doon is yung saging. Puputulin ho nila yung puno ng saging ng mga ganito kahaba. Tapos tatanggalin nila. So may perang ganon. Yan. Naalala ko lagi dyan yung daming kanin, ang daming mga ulam. Tapos kahit saan kang sulok ka. 'Di ba? Doon kami nakawan. Tapos yung inuman namin ng sabaw is yung sulo o kawayan. Pero sa amin kasi yung sulo. No? Gumagawa sila ng cup na mga ganito at lalagyan ng sabaw. Tapos itutusok mo lang sa lupa, kain ka na. Ayun yung mga dinadayo talaga pag may kasalan. Kahit hindi imbitado, talagang napupuno. Pero dito sa city, medyo limitado. Kailangan talaga naka-reserve. At kung sino lang ang inimbitahan, yun lang dapat ang pupunta. Sapagkat limitado ang venue, limitado ang pagkain, limitado ho lahat. Pero sa province, magkaiba ho talaga. Pero salamat sa Panginoon. Ano po ba yung sa inyo naman? Ano po yung mga naaalala nyo na eksena pag may kasalan? Bukod sa pagkain. Ano ba yung mga na-excite ba kayo? Pag halimbawa, nakatanggap po kayo ng invitation na kayo ay isa sa mga ninong-ninang excited kayo, di ba? Na talagang gusto nyo bago yung damit nyo pag kayo ay a-attend dun sa event na yon. Ayaw nyo nung luma na o nagamit na. Dahil andun yung excitement nyo dun sa event. O natutuwa kayo dun sa taong ikakasal kaya preparado kayong pupunta. Amen? So, ano pa po? Yung mga ayaw nyo naman na mangyari. Yung, alimbawa po, yung motif. Ayaw mo yung kulay ng motif. Pero wala kang magagawa. Diba? So, kailangan mong gawin. So, at ano pa yung mga iba yung naiisip. Pwede nyo pong i-comment dyan kung ano po yung mga gusto nyo at ayaw nyo sa isang kasalan. Pero, salamat sa Panginoon dahil natutuwa naman tayo na meron ikinakasal. Sapagkat ang Diyos po ang nag-institute ng kasalan. Kaya, balik ho tayo din sa ating pinag-uusapan. Meron pa kayong mga event na inorganize tapos hindi ho nag-materialize? May naisip po ba kayong mga bagay na pinagplanuhan nyo tapos hindi nag-materialize dun sa due date na kung saan yung event na? Diba? Na medyo ano yung nagiging reaction ho natin doon sa ganung bagay. Minsan kung kailan ito na yung araw pero ang daming lumabas o nag-rise na problema. Amen. So tingnan ho natin dito, doon sa kapanahonan ni Jesus po, it was customary to send 2 invitations doon sa kanilang kapanahonan. Yung una po, to announce yung event, para i-announce yung event. At yung pangalawa po, to tell the guests that everything was ready. Na ipa-follow up ng mga lingkod ng Diyos o nung nag-iimbita na okay na ang lahat, nakahanda na ang lahat, halina kayo. Yan, yun yung pangalawa. Talagang meron pang ganon. Ipa-follow up niya na handa na. Talagang ginagaranti na handa na. Pero ang nakakalungkot, nakaka-surprise, yung unang inimbitahan ng Panginoon o itong isang nagdaos ng kasalan ay ayaw dumalo doon sa verse 3 ng ating paksa. Di ba? 3b. Yan, ngunit ayaw nilang dumalo. Ito nakaka-surprise, 'di ba? Isang kainan, isang ingranding kainan ng hari, ang hari ang nagpahanda. Pero itong mga inanyayahan ayaw dumalo. 'Di ba? Alam po natin diyan sa verse 1 pa lang ay talinhaga ito patungkol sa kingdom ng Panginoon. Na tunay nga na ito po ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus tayo po ay inimbitahan sa kanyang kingdom. Kung tayo po ay tatanggapin natin si Hesus Kristo bilang katubusan ng ating mga kasalanan, tayo po ay makakapasok sa kingdom ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. If we accept Jesus at pagre-repent ho tayo, tatalikod tayo dun sa ating mga kasalanan, tayo po ay
makakapasok, makakasalo doon sa kingdom ng ating Panginoon. Ito po ay pinapatungkulan ng parables na ito. But ang tanong po, what keeps people from accepting Jesus' offer of salvation and eternal life? Ano po kaya yung pumipigil sa tao para tanggapin yung offer ng Panginoong Jesus, yung kanyang gospel, yung kanyang ino-offer na salvation and eternal life? Maraming mga bumabalakid katulad ho ng ating pinag-aaralang parables. Yung mga inanyayahan, ayaw nilang dumalo. Ito ay nakaka-surprise sapagkat bilang ikaw ay naghanda, pinaghandaan mo ito, inisip mo kung ano yung mga plano, itinapat mo kung ano yung panahon na hindi tag-ulan, tapos nung panahon na handa na ang lahat, yung mga bisita mo ayaw umaten. Diba nakaka-surprise? Nakaka-shock sapagkat hindi naman sila ang gagastos, 'di ba? Hindi naman sila ang mabibigatan, mahihirapan. Ang gagawin nila na lang nila is umaten, kumain, makisaya doon sa event. Pero surprisingly, ayaw nilang dumalo. Amen? Ayaw nilang dumalo. Ito po yung nakakasyak. So kanina po tinatanong ko na ano yung mga bagay na balakid po sa tao. Bakit ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Jesus for their salvation and eternal life? Ano yung mga balakid sa tao? Amen? Maraming mga balakid sa tao. Bakit kinakabit-balikat nila ang gospel at ayaw nilang tanggapin? Upon receiving refusals to come, what did the king do? Ano yung ginawa ng hari nung nag-refuse yung mga inanyayahan? Diyan po sa verse 4. Ang ginawa niya po, muli siyang nagsugo ng iba pang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya. Sabi niya dyan, halina kayo. Yeah. Ang grabe yung kabaitan nitong hari na ito. Nag-refuse yung mga inanyayahan. Pero ang ginawa niya, nagpadala ulit ng bagong mga lingkod para sabihin na handa na ang lahat. Napatay na ang mga baka, ng mga pinatabang guya. Halina kayo. Grabe, di ba? Nagpapakita na ito po ay meron siyang habag. Meron siyang patient na inaalok sa mga guests na ito. Di ba? Binigyan niya ng chance ang mga ito. Okay? Ang pangalawang pagsugo ng mga lingkod ay nagsasabi na ito ay yung mercy ng Panginoon. Nagpapakita na meron habag, meron pagtsatsaga yung nagdaos ng kasalan, yung hari, which is ang Diyos. Meron ho siyang tiyaga, meron siyang patience sa mga iniimbitahan niya. Amen. Salamat sa Panginoon. At makikita ho natin dito, how did the invited guests respond to the king's second invitation o appeal? Kasi yung pangalawa na ito. Diba? Diyan sa verse 5, sabi niya diyan, makikita ho natin yung response ng mga guests na inimbitahan, yung mga pangunahing guests doon sa pangalawang invitation ng hari. Sa verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Ito po yung nakakalungkot. Talagang hindi ho nila pinansin. Pag sinabi pong hindi pinansin, wala man nagpapakita na wala ho silang interest doon sa paghahanda ng hari. Ng hari nila. Wala silang interest doon sa kagalakan ng hari nila. O yung kasalan, dinaos ng hari nila. Wala silang interest, wala silang desire. Wala sa kanilang planned list na umaten. Sapagkat hindi ho nila pinansin ito. Wala silang interest. Makikita ho natin na kung tayo po ay naimbitahan sa isang kasalan na kayo ay magiging ninong o ninang, excited ho tayo dyan. Excited po tayo. Sabi ko nga kanina, talagang bibili ho tayo ng mga damit na susuotin natin. Bibili ho tayo ng mga regalo at ilalagay ho natin sa schedules natin. Ito, wala akong ibang gagawin kundi a-attend ako dito. But iba ang mga ito. Talagang wala, hindi nila pinansin yung mga invitation sa pamamagitan ng mga lingkod. Di ba? Tayo po ay nagkakaroon po tayo ng mga sa kapanahon ng ito, hindi po lingid sa atin na meron tayong pinagdadaan ng pandemic. Alam ko ho na nananabik ho tayo sa fellowship sa ating church. Diba? It's more than 6 months na hindi ho tayo nagkaroon ng fellowship sa church. At ang alam ko, ang bawat isa ay nananabik. Amen?
sa fellowship sa church. Although kami na nasa music team with our pastor ay nagkikita every Sunday sa church to magbigay ho ng live streaming. Sa pamamagitan ng live streaming, nakikita nyo ho ang ating church. Ay salamat po sa Panginoon. At alam ko po, nananabik ho tayo sa ganung mga fellowship. Amen? Sino po ba dito ang hindi nananabik? Diba? Sino po dito na nagdadahilan para hindi umaaten? Katulad ho nito, hindi nila pinansin yung paanyaya ng kanilang hari. Diba? Ano pa yung ginawa nila? Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. Na nagpapakita na wala talaga sa kanilang planned list o schedule yung event na kung saan naimbitahan ho sila. Kundi nagkaroon sila ng mga lakad. Marami na silang mga lakad. May nagpunta sa kanilang mga bukid at mayroon naman nag-asikaso ng kanilang mga negosyo. Ang negosyo po ay maayos, maganda. Ito po ay pagpapala mula sa Panginoon, pero ito po ay dapat hindi makakahadlang sa kanyang mga invitation. Diba? Dapat yung mga wealthy o mga bagay na meron ho tayo ay hindi po magiging hadlang sa invitation ng ating Panginoon. Na ito po ay nakakalungkot kung yung mga bagay na meron tayo ang siya pang makakahadlang sa ating Panginoon, sa kanyang pagtawag sa atin. Same parables po sa Luke chapter 14 verse 15 up to 24. Same reasons din po ang mga makikita ho natin dito. Doon po sa Luke, makikita ho natin yan, yung unang reason po nung guest, nakabili daw ho siya ng bukid. At need niya itong puntahan. Nakabili siya ng bukid, property. At kailangan niya daw itong puntahan. Baka buhatin yung property niya. Di ba? Yung pangalawa po, nakabili daw siya ng 5 pairs ng kalabaw. At sabi niya, need ko itong subukan. Kailangan niya naman daw subukan ng mga ito. Yung mga nabili niyang mga kalabaw. At yung pangatlo, sabi niya, bagong kasal ako. Yan. Bagong kasal ako. Of course, di ba? Need niyang magkaroon ng honeymoon sa kanyang asawa. Pero ito ay mga alibis ng mga tao doon sa, para hindi pumunta doon sa invitation. But the bottom line, wala silang interest doon sa invitation kung saan naimbitahan ho sila. Ito po yung nakakalungkot. So makikita ho natin na sa atin po kaya, yung mga gawain ng ating Panginoon, yung mga kung saan tinatawag tayo ng Panginoon, meron po ba nag-anyaya sa inyo na magkaroon ho tayo ng Bible study, magkaroon ho tayo ng prayer meeting? Ano ho yung mga naiisip yung dinahilan nyo before? O yung mga bumabalakid sa invitation na ito? Diba? Meron ho mga balakid yan, marami. But praise God, salamat po dahil may mga puso po tayo na patuloy na nananabik sa mga gawain ng Panginoon. Sana po wag natin matularan yung mga parables na ito, yung mga nagdadahilan, maraming mga dahilan. At yung shocking pa na bagay, what shocking acts did some of them, ay yung sa verse 6 makikita natin na sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. At meron din ibang mga guests na inimbitahan, mga pangunahing guests na narindi. Sinunggaban nila yung mga lingkod ng hari na utos kung saan imbitahan sila. Pinatay po nila ito. Hinamak nila at pinatay. Ito po yung nakakalungkod. Although ito po ay pumapatungkol sa mga prophets, mga naunang prophet before Christ. Even kay Jesus, di ba? Di ba pinako nga nila si Jesus? Dinuraan, niyurakan, hanggat sa pinako sa krus. So alam ho natin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, bumaba ang kingdom ng Panginoon. Yung love ng Diyos bumabaho sa bawat isa sa atin. At patuloy na mararanasan ho natin yon pagtanggapin po natin si Jesus bilang Savior and Lord ho natin. But marami ho nauna sa atin. Pinako siya sa krus. At ganoon din po yung ginawa nila sa mga naunang prophets before Christ. Pinatay ho nila. Diba? At sa atin po, nung una ho tayong nabahaginan ng gospel patungkol sa invitation ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ni Jesus sa ating salvation, tinanggap ho ba natin agad ito? Tinanggap po ba natin agad yung gospel? Minsan, maaring tayo po ay minsan sa mga nanunuya sa mga lingkod ng Diyos,
Halimbawa, pag may nakakita ho tayong may hawak ng Bible, di ba? Ay, pastor, ba tinatawag natin? Oh, baka lumampas ka na sa langit. Di ba? Lalo na yung kamag-anak ho natin. O yung mga kamag-anak natin na nauna sa atin na naglilingkod. Isa ho ako diyan na guilty before. Na marami akong sinasabihan, uy, baka lumagpas ka na sa langit. But, Lord, humingi ako ng tawad sa Panginoon sapagkat bulag pa ako that time. Amen. So makikita ho natin diyan na may mga bagay na nararanasan natin before na maihahantulad tayo sa mga guests na ito na kinikipit balikat yung invitation ng ating Panginoon. Minsan marami ho tayong mga alibis before. But salamat sa Panginoon dahil binuksan ho ng ating Diyos ang ating mata at nakita ho natin ang katotohanan. Sabi pa dito, how did the king deal with those who continue to refuse his invitation? Ano yung ginawa ng hari nung patuloy na nagre-refuse yung mga pangunahing guests sa kanyang invitation? Siyempre magagalit. Magagalit ho. Dahil nag-invest siya ng sobra-sobra. Marami na siyang hinanda pinatay na mga alaga, baka, at mga pinatabang guya. Biro nyo, magpataba siya ng guya para doon sa event o kasal ng kanyang anak. Diba? So makikita ho natin na magagalit ang yung reaction niya. Magre-reaction. Diyan sa verse 7, sabi diyan, galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at susunugin ang kanilang mga lunsod. So makikita ho natin galit na galit. Sabi rito, galit na galit. Grabe, nakakatakot kaya magalit ang isang hari. Tignan nyo kung magalit ang ating Pangulo Duterte. Diba? Mahirap. May mga bagay siyang gagawin na isang bagay na mahirap para sa mga tao. So makikita ho natin, ano yung pinadala niya? Hindi na ho yung lingkod. Sapagkat kanina puro lingkod ang kanyang pinapadala. Pero dito mapapansin natin na pinapunta niya ang kanyang mga kawal, kanyang mga sundalo, ang kanyang army. Pag sinabing army, may mga sandata ito na talagang sabi dyan, puksain ang mga mamamatay taong iyon. Nagpapakita na may parusa siyang igagawad sapagkat ipinawalang bahala nila ang invitation na kanyang ino-offer. So makikita ho natin dyan, may kaakibat pong parusa. May kakaibat pong parusa. Gusto ko lang mong pong tignan dun sa John, huling verse po ng John, chapter 3, yan, chapter 3 verse 36, sabi niya, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobey the Son will not have life, but will remain under God's punishment. Diyan po sa chapter 3 ng John, verse 36, sabi niya dyan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So yung puot ng Diyos, yung parusa ng Diyos, ay mananatili dun sa taong hindi tumatanggap sa kanyang anak. Amen? Dun sa invitation na yung gospel na ino-offer ng ating Panginoon, yung ginawa ng ating Panginoon na kaparaanan para maligtas ho tayo. Pag hindi mo yung sinampalatayanan, mananatili ho sa atin yung puot ng Diyos. Ito po ay hindi po nakakalungkot, kundi talagang nakakabahala ito kung ipagkawalang bahala po natin ito. Kaya may parusa po talaga pag nagagalit ang Diyos. Yan. Yan. Sabi po dito, after the first guest again refused to come, the king went to plan B. That included changes. Yan. Diyan sa verse 8 and 9, sabi niya dito, pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangan matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Yan, yung makita ninyo. Nung nagpatuloy na mag-refuse itong mga guests na ito, nagalit na ang Diyos at nagkaroon siya ng plan B na mayroon kaakibat na pagbabago. Pagkatapos, sabi sa mga lingkod, pumunta kayo dun sa mga pangunahing lansangan, sa mga lansangang matawat, anyayahan nyo sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Ang lahat ng makita ninyo.
sapagkat hindi karapat-dapat yung mga naunang guest na inanyayahan. Diba? So, nabalin yung invitation doon sa mga hindi deserve doon. Ano yung changes? Ito po, the invitation diverted to those who doesn't deserve. Yung hindi karapat-dapat na anyayahan, napunta sa kanila yung invitations sapagkat nag-refuse yung mga karapat-dapat na imbitahan. Amen. Ito po ay pumapatungkol po sa mga Israelita na nag-refuse sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanilang refusal sa Panginoong Hesus, nabalin ho sa ating mga Gentiles yung kingdom ng ating Panginoon, yung kanyang invitation, yung kanyang salvation. Kaya ang biyaya ho sa atin, mga Gentiles, ay naging sagana dahil dun sa refusal ng mga Israelites. So, napakabuti ho ng Panginoon. So, parang lumalabas na blessing in disguise sa atin bilang mga Gentiles na nag-refuse itong mga Israelites. Praise God, di ba? Kaya sa ating mga Gentiles, wala ho tayong ipagmamalaki sapagkat tayo po ay tinuturing ng Diyos na tagalabas. Tayo po ay, kung titingnan natin sa Luke, tayo yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga lumpo, tayo yung mga inanyahan. Pag sinabing ikaw mga pilay, mga marami kang weaknesses, ikaw ay walang pagkakilala sa Diyos. Ngunit dahil sa mga refusal nito ng mga karapat-dapat, nabaling ho sa ating mga Gentiles. Kaya salamat sa ating Panginoon